Sikat ng araw ay di alintana habang nagbubungkal. Pawis ay tumutulo na para sa pamilya, lahat ay makakaya para din sa mga mamamayan upang may makain. Mga magsasaka, sila ang bayaning hindi nakikita. Kung hindi dahil sa pagtatanim nila, buong mamamayan ay gutom na. Kaya sa puso't isip ko sa inyong mga magsasaka, saludo ako. Magandang araw na naman po mga kasaka. At ngayon po ay panibago po tayong video. Meron po tayo ngayong dumating na item na matagal na po nating hinihintay. At yun po ay ang ating hinihintay na order. So wag na natin patagalin. So ayun na, no. Naikabit na natin ang dalawang periha. So yung dalawang nasa magkabilang gilid, yan po yung bago nating order na naikabit natin. So ayan po, bali apat na po yung ginamit natin dyan. Parehas lang po sila ng spec nung katulad nung sa nauna namin na 90 liters per minute po. Ang model po nito ay 12,000 MB o MB 12,000. So, yan po ay periha. So, hindi po to sponsor. Base lang po sa aming observation sa dalawang buwan namin paggamit nito ay nagandahan kami sa output niya. At mapapansin niyo po sa tubig, ayan po, malakas naman ang pagbigay niya ng hangin. At talagang bali sa dalawang fish tank na yan ay saktong-sakto na po yung apat na yon. At meron na rin po tayo ngayong hangin na ibinibigay o oxygen na ibinibigay dun sa ating deep water culture. So ngayon po, kaya po tayo nagdagdag ng dalawang air compressor dahil naglagay nga po tayo dito ng air lift pump. So napakalaking bagay po na yung in-install nating air lift pump dahil lumakas po yung volume ng ating tubig na nadadala dito sa fish tank. Maganda po yun dahil mabilis pong nasi-circulate yung ating tubig sa ating fish tank at yung mga fish waste o yung dumi ng isda ay napipilter agad sa filter natin. So ayan po, mapapansin nyo po talagang napakaganda ng output ng ating air compressor na apat na yon. At maging ang ating air lift pump ay napakaganda rin po ng output. Mas lumakas po dahil apat na po yung sinusuplayan. At yan po, maganda rin po ang quality ng ating tubig dahil malakas po ang daloy ng tubig dito sa radial flow. Ayan po, dyan po natatrap yung main solid. Yan po yung first filtration natin sa radial flow. At yan po yung pinakang output niya. D4 po yan, yung pipe ng, yung size ng pipe na yan ay 4 inch diameter po yan. Napakalakas na po ng tubig niya.
Bali, ang nagdadrive dyan sa tubig na yan ay yung ating air lift pump at yung ating 25 liters per hour na Piriha din po na submersible pump. Yung amphibious submersible pump ng Piriha. So, yan po yung ating swirl filter. Siya po yung secondary na nagpipilter ng excess solid na natrap sa ating radial flow filter. So, ito po yung secondary filter po natin na swirling filter. So, pagkatapos po nun, ito po yung ating moving bed bioreactor. So, napapansin po namin na medyo nagmamatured na po ang system namin dahil nagkukulay brown na po ang ating tubig. So, sa ganun po, ang na-observe po namin sa 3 taong aquaponic ay pag napansin po namin na ang tubig ay medyo brownish na, maganda na po, konting-konti na po na nabibuild up po yung ating maturity ng ating biological microorganism na kailangan po ng ating isda at the same time yung ating halaman. So, yun po ano. At dito po ay may ilan po kaming itinanim. So, yung aming tanim dito ay upo. Ayan po. Trial lang po yan. Dahil yung mga lechugas natin ay hindi po siya gaanong maganda pa dahil hindi pa nga po tayo masyadong matured ang ating system. Pero sa ngayon po ay nagtry ulit kami. At ayan po, meron pong pakonti-konting naganda na. At sa ngayon pa lang po, dahil 3 months na po ang ating system, medyo naganda na po yung ating mga tanim dito sa deep water culture. Ito po, may tanim din kami mga pipino. Ayan po, pipino po yan. At doon po sa may bandang nakikita nyo sa may kamatis na yon na mga tanim doon sa ating harapan, yan po ay balak po din natin lagyan ng deep water culture pag tayo nagkaroon ng extra money. Sa ngayon po, ang tinanim po namin muna ay kamatis. So yan po, namumunga na rin sila. At meron din po tayo ditong mga iba't ibang tanim. Mamaya pasyalan po natin yung iba pa nating mga tanim dito. Sa ngayon po ay dito muna po tayo sa aming fish tank. So, tingnan po natin yung output ng air lift pump. Mas lumakas po. Ayan po. Yan po yung nanggagaling sa last stage ng ating filtration. Doon sa pinakita po natin nung huli nating video. At napakaganda po. Ang laki po tulong po para mas mapalakas po yung circulation ng ating tubig mula sa fish tank hanggang sa filter. So, pabalik-balik lang po yan. Additional po yan na water source o yung volume ng tubig na nilalagay natin. At may tips po pa nga pala kami, mga kasaka, sa ating fish waste. Kapag nagde-drain po kami, naglalagay po kami ng, ayan po, sa aming bucket. Meron po yung nagde-drain po kami yan. Ayan, drain po natin. At yung pong ating pinagde-drain dyan ay ilalagay po natin sa isang bucket para hindi po masayang. So, napakagandang fertilizer po yan sa ating mga halaman. Kaya, tips lang po para sa ating mga kasaka. Huwag nyo pong itatapon yung mga sludge ng inyong filter. Nilalagyan po namin yan ng molasses at pinipermit sa loob ng 3 araw. At i-mineralize nyo po ang inyong dinrain galing sa ating filtration. At yan po ay napakataas po sa nitrogen content yung dumi ng isda. Kaya pag dinilig po natin yan sa halaman, ay libre na po yung ating fertilizer. So, hindi lang po nitrogen ang content po niyan, kundi meron din po yung phosphorus. At kung may pinakain po kayo sa isda na mayaman sa potassium, maganda rin po yun. Magkakaroon na po tayo ng complete fertilizer. So, tara po. Idilig po natin dito sa ating sitawan. Ito po yung sitawan namin. Nakakalapit ng aming deep water culture. So, plan po namin dito sa areang ito. Dito po namin ilalagay yung NFT o Nutrient Film Technique na pang-commercial po. So, habang wala pa pong kaming budget, ay tinataniman po namin ng gulay para po yung aming bakanting lote ay mag-generate pa rin po ng income. So, yan po yung mga tips namin para sa ating kapwa
magsasaka na wag po nating itapon yung mga fish waste o yung pinag-drain sa galing sa filtration. So ayan po, napapakinabangan po natin ang yan po, dinidilig po natin sa mga sitaw. So yan na po yung ating fertilizer dyan. At napakaganda po dahil organic po ang ating napoproduce. So maganda po yan sa ating mga consumer. So napakalaking bagay po, libre na po ang ating pataba. At meron din po kami ditong papayang dinidiligan. Yan pong papayang yan ay organic din po. Doon po rin ang gagaling ang fertilizer niyan sa mga fish waste, maging ang saging. Yan po, may mga tanim din kami saging. At yan po, senyorita po ang aming mga tanim na saging dito. At isang puno ng mulberry. So nag-uumpisa na siyang bumunga. Ayan po. Kaya napakalaking bagay po na may wag nating itapon ang pinag-drain ng ating filtration. So nagagamit po natin yan para idilig sa ating mga halaman tulad ng rambutan, papaya, kalamansi, dalandan. Yan po yung dinidiligan nating mga bagong tanim. Ayan po, dalandan po yan. At may yan, mga senyorita po. Suhin na po ng senyorita. Tsaka kalamansi. So, malaking kapakinabangan po na hindi po natin siya naitapon dahil yan po nakakapagbigay ng bunga sa ating mga fruit-bearing fruits. So, ayan po, mag-harvest po tayo ng papaya. Nag-harvest po kami ng papaya dito. Hindi na po namin hinihintay na dumilaw ng gusto dahil kinakain po siya o tinutusok siya ng fruit fly. At may ma-harvest na rin po tayo ditong saging na senyorita. So nung last year, tinanim po yan namin yan ng last year na kasalukuyan po na general community quarantine po nung last year. Tapos ngayon ay mag-harvest na po tayo. Ganun pa rin po ang sitwasyon. General community quarantine pa rin po. So, ingat-ingat po tayo mga kasaka. At mainam po na magtanim po tayo ng ating sariling pagkain para sa pagdating ng ganitong sitwasyon ay hindi na po tayo magugutom, na sa bakuran natin ay makukuha na natin yung pangangailangan natin pang araw-araw. So, yun po no. Meron po tayo na harvest na senyorita. Ayan po, katataba ng bunga at papaya. So, yan na po yung ating na-harvest. Yan po ay tinanim namin last year. So ngayon napakinabangan na po. Kaya kapag nga po may tinanim, ay meron nga po tayong aanihin. So, ayun po.